Maaari nating ipagpatuloy ang ating pagninilay-nilay tungkol sa unang chapter ng Genesis. Makikita natin doon na nung ginawa ng Diyos ang tao, ginawa niya ang tao bilang lalaki at babae. Pagkatapos nun, ang tao bilang lalaki at babae ay tao. Pero sa simula, lalaki, babae. Nangangahulugan na merong bahagi ng tao na katulad din ng ibang mga hayop. May lalaki, may babae. Iniimbita ang tao gumalaw, magmula sa kanyang bilang lalaki-babae at umusog sa kanyang bilang tao. Sa makatwid, masasabi natin na tinatawag ang tao na magpakatao. Iniimbita ang tao na gumalaw, tumubo. Hindi lang siya isang nilalang na physical, biological, kung hindi siya ay tao. Dito sa kanyang kilos bilang pagpapakatao, ang tao ay iniimbita rin kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Makapangyarihan ng tao. Ang dami nating pwedeng gawin, ang dami nating maaaring itupad. Meron tayong kapangyarihan sa mundo. Subalit ang tao ay sinasabihan, mag-ingat ka dyan sa kapangyarihan na yan. Dumistansya ka, katulad ng Diyos. Dumistansya ka sa kapangyarihan mo. Hindi nangangahulugan na mawalan ka na ng kapangyarihan. Hindi nangangahulugan na maging wala ka. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ka ng kapangyarihan sa sarili mong kapangyarihan. Nasa proyekto ng pagpapakatao ang gumawa ng Sabbath distance. Katulad ng Diyos na nagdistansya sa kanyang gawain at nagdistansya sa kanyang kapangyarihan, ganun din ang tao. Magkaroon siya ng pagdidistansya, magkaroon siya ng kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Na ang kapangyarihan niya ay hindi bulag na kapangyarihan, kung hindi isang uri ng kapangyarihan na binibigyan ng hugis, tamang landas. Huwag manatili sa bulag na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay maaring makalimot sa sarili nito at maging isang kapangyarihan na nagwawasak ng kapaligiran at naninira ng buhay ng kapwa. Kaya ang sabi sa Genesis, katulad ng Diyos, magkaroon ka ng kapangyarihan sa iyong kapangyarihan.